Nagitla rin si Eman nang ipaalam ni Rito ang tungkol sa kalagayan ni Dimitri. "Paano mo nalaman?" tanong ni Eman. "Nasaan niyo pa rin ito ang pagkabigla at kawalang paniwala?" "Tinawagan ako ni Ivan, yung kuya niya," sagot ni Jessica. "Kilala mo ba si Ivan?" "Oo, kilala ko." Parang naghahanap ng sagot sa hinanakit niya si Eman. Bakit hindi ako sinabihan?" "Galit ka raw sa kanya." "Galit kung galit. Ibang kaso naman ito. Loko pala siya eh. Ang babaw naman ng pagtingin niya sa akin." Pagalit na sambit ng lalaki. Alam ni Jessica na hindi naman talaga galit si Eman kay Dimitri. Mas worried ito. Idinaan lang sa galit ang pag-express noon. Sa kabila ng lahat, ay best friend pa rin ito ni Eman. "Mahigpit pa ang visiting hours. Pupunta ako after office." "Anytime pwede kang pumunta." "Ano bang lagay niya?" "Payat. Maputla. Unti-unting nakakalbo." Anong stage na raw ang cancer?" "Ayaw sabihin eh." "Pwede ba yung ganun?" Bulalas muli ni Eman. Kahit mga taong importante sa buhay niya, pagtataguan niya. Ano, gumaganti siya? Gusto rin niya na maging guilty ako? Siguro, kaya niya ako pinasabihan para madaling marating sa'yo. Sinapo ni Emma ng ulo na parang biglang sumakit yon. "Gusto mo sabay tayong pumunta mamaya?" tanong niya sa binata. "Sige, hindi ko rin alam kung paano mag-react kapag nakita kaming dalawa. At least may support ako." Ngani niyang sabihin kay Emma na gusto rin kasi niyang makita ang binata. Mula kasi nang malamang na sa hospital ito ay hindi na siya napalagay. Halos wala siyang tulog nang gabing umuwi siya sa matapos na dalawin si Dimitri. Ang hirap gumawa ng tulog. Parang nakikinita niya ang kabag-habag na kalagayan ng binata. Payat, maputla, taliwas sa masigla at puno ng buhay na office mate niya sa Abs Incorporated. Pinanggit sa kanya ni Evan na kung maaari ay huwag na lamang ipaalam ang lagay ni Dimitri maliban kay Eman. Ayaw raw kasi ng binata na kaawaan ito. Ayaw rin itong magpadalaw. Nauunawaan niya si Dimitri. Sanay ito na maging life of the party. Sanay na nagpapasaya. Sanay na nagiging daan para sa matuwa ang kapwa. Hindi nito gugustuhin makita sa gayong sitwasyon na parang pinanawan ng lakas at wala ng ganyang gandang lalaki. "Saan ang lakad na magsyota?" tukso ni Jeric nang makitang sabay sila ni Emma na palabas ng lobby. "May date kayo ano?" "Inggit ka lang," ganting biro ni Jessica. "Basta, abay ako pag ikinasal kayo. Ipakukulam ko kayong dalawa kapag hindi." "Malayo pa yun. Ayaw pa ni Jess," sumbong na sabi ni Eman. "Nako naman, Jess." Nanlalaki ang mga mata ni Jeric na ipinukol sa kanya. "It's your loss." Kung ako lang ikaw, hindi na magdadalawang tanong si Eman. Oo na agad. Go na agad. Ang aking beauty. Pagkakasal agad ako sa kanya sa pinakamalapit na simbahan at baka maagaw pa siya ng iba. Narinig mo yun, Jess? Kalabit sa kanya ni Eman. "Ang lakas mo kay Jeric eh. Lagi mo kasing inililibre ng merienda." Biro niya sa binata. "Huwag mo namang ilakas, de." At automatikong inilagay ng bakla ang hintuturo sa tapat ng labi nito. "Siya, mauuna na kami." Paalam ni Eman. "Bye, ingat." Gawin nito. "Ingat din sa pag-uwi." Wika niya kay Jeric. "Ba't pala nag-iisa yun? Wala ang anino niya." Puna ni Eman. Si Rowan, baka nasa powder room pa. Mainam at mabait si Rowan lately. Mabait naman yun, suplad at mataray nga lang. Natawa si Eman.
Parang magkaaway ang mga description mo ah. Mabait na mataray. Kulang kasi sa pansin. Baka hinihintay ka. Kay Dimitri nagpapakamatay yon. I'm sure na pag nalaman niyang may sakit si Dimitri, sa ospital na titira yun. Hindi mo siya masisisi. In love talaga sa best friend mo eh. How I wish na ganun ka din ka-diehard sa akin. Pero ni Eman. Hindi siya kumibo. Paano kaya kung malaman ni Eman na umamin na siya kay Dimitri na ito ang mahal niya? Ano ang magiging reaction nito? Bigla tuloy siya nagkaroon ng problema. Pare, waring may iyak ang boses ni Eman nang makita si Dimitri. Itinaas ni Dimitri ang kamay. Inacknowledge ang pagdating ng kaibigan. Minuwestrahan na maupo sa tabi nito. Loko ka talaga. Ang hiling mo mang good time. Pabirong sabi ni Eman. Ipinaalis muli ni Dimitri ang oxygen mask. Salamat sa dalaw, sabi ni Dimitri. Gago ka pare. Pati ako pinaglihiman mo. Alam kong love mo ko eh, baka mapaiyak ka pa. Ayokong umiyak ka pare, kasi ang pangit mo pag umiyak. Pang-asa ni Dimitri, halos mapangiwi sa pagtawa at pagkalungkot ng mukha si Eman. Bumalik na sa dati. Ang friendship nila, nawala na ang harang. Ang masakit, kailangan pang dumating sa ganito kabigat na pagsubok para muling uminit ang pagkakaibigan nila. Namiss ko ang kakulyatan mo pare. Magpagaling ka kaagad. We'll make up for the lost time, sabi pa ni Eman. O pre, bawi tayo. Nakangiti pa rin si Dimitri. Kung di pa ibinalita ni Jess, hindi ko malalaman. Pakli uli ni Eman. Hindi pa rin matanggap na dumaan sa malaking pagsubok ang kaibigan ay masama ang loob nito. Past is past. Isara na natin. Tumango si Eman. Hinawakan ng kamay ni Dimitri. Hindi ka pumasok, Jess? Baling ni Dimitri kay Jessica. Sinamahan ko si Eman, sabi niya. Ang laki na nito, sinamahan mo pa? Nakatawang sabi ni Dimitri. Akala ko kasi magdadrama kayong dalawa. Gusto kong ma-witness. Biro na rin niya. Sorry ka na lang, Jess, pero hindi ipakikita sa'yo kung paano umatungal itong best friend ko. Ang sabi niya. Ayos ba, pre? Baling nito kay Eman. Ayos. Nakangiti na si Eman. Hindi sa pinaaalis ko na kayo pero naka-schedule ikimo si Dimitri early morning tomorrow. Kailangan niya ng full rest tonight. Hinging paumanhin ang Kuya Eva ni Dimitri. Okay pa ako, kuya. Pakiusap ni Dimitri. No pare, a rule is a rule. Babalik na lang ako bukas, sabi ni Eman. Ako, tatrap na lang uli, paalam ni Jessica. 2 absent ko na sa review, magkakatch up muna ako. You don't have to bother, I'll be alright, promise. Seryoso si Dimitri. Sige pare, at tumayo na si Eman mula pagkaupo sa silyang nasa tabi ng higaan ni Dimitri. Ipagdarasal namin gumaling ka agad. Salamat pare, you make my day. Matapos makipagkamay sa kuya ni Dimitri ay nagpaalam na sila ni Eman. Nasa hospital hallway na sila na mapansin ni Jessica ang pasimpleng pagpahid ng luha ni Eman. Hindi siya nagpahalatang napansin yun. Kunwari ay tumingin siya sa ibang bahagi ng ospital para hindi mapahiya ang binata. Ngayon na napatunayan kung gaano ang lalim ng pagkakaibigan ng dalawang lalaki. Posibleng kaya tinataga na lang ni Emma ng galit kay Dimitri ay dahil na rin sa kanya. Nasangkot kasi siya sa bad joke ni Dimitri sa best friend. Naitago ni Jessica ang relasyon nila ni Dimitri. Maging kay Eman ay naging lihim na lihim ito. Sa bagay ay hindi lang naman siya ang nagdesisyon noon. Si Dimitri mismo ang humiling na wag na lang ipaalam kahit kanino. Gusto kong pag magaling na ako, tayong dalawa ang haharap sa mga kaibigan at mga kakilala natin. Give me the privilege to tell them that I am the luckiest man alive. May pagmamalaki sa tinig ni Dimitri. Magugulat si Eman, sabi niya. Inaasahan niyang magiging kami. Pwede naman,
Malay mo, nang-uukray ka ba? Natawa si Dimitri. Nahawahan ka na ni Jeric. Anong okay ang sinasabi mo riyan? Halimbawang mamatay ako, di pwede na kayo. Hindi ko naman kayo mamultuhin. Alam ko kasing kay Eman, you are in good hands. Ang tikas pala ng ulo mo, hindi ka mamamatay. Kasi nga, walang masamang damo na namamatay agad. Oo nga naman pala, nakalimutan ko. After effects siguro ng chemo at ng mga gamot na pumasok sa katawan ko ang pagiging malilimutin. Hinagod niya ang buhok ni Dimitri, buong awa, buong pagmamahal. Hindi ka mamamatay, hindi ka mawawala sa akin, sabi niya. Oh, ano yan? Diba usapan natin, walang magsisenti? Ikaw kasi, pili mi Jess, mabubuhay pa ako dahil sa'yo. Dahil nariyan ka na, may mas malaking dahilan ako para mabuhay. Kung paano naikubli ni Jessica ang pagpunta kay Dimitri ay gawa na rin ng pagkakataon. Kinailangan ang serbisyo ni Eman sa bagong bukas na branch ng Alps Incorporated sa Cebu. Kung ako ang masusunod, ayokong pumunta ng Cebu, sabi ni Eman habang magkaharap sila sa isang mesa ng chicken house. Malaki naman ang kapalit ng sakripisyo mo. Ito ang stepping stone mo para matupad ang pangarap. Once na nakapag-establish ka na ng pangalan, mas madali na ang pagtatayo ng sariling kumpanya later on. Mas malalaman mo rin ang ins and outs ng tamang pamamahala at pagpapalakad ng business. Plus factors, lahat ito para sa career mo. Na ang kapalit ay ang pagkakalayo natin? Meantime, yes. Pero ano ba yon? Kahit narito sa office, hindi na rin tayo gaanong nagkakasama. Busy ka sa trabaho, busy ako sa review. I can see you every day. You can text and you call me every day. Iba ang personal. May mga priority na dapat i-consider sa ating buhay, Eman. I know. Pero mahirap ipaliwanag itong feeling na parang maagaw ka sa akin ng iba. Kailan ko lang na-feel ito? Ang dalas kong kabahan? Ano ito? Pinapasakalihan lang ba siya ni Eman? Alam na ba nito ang relasyon nila ni Dimitri? Hindi kaya nakararamdam na ito? O sadya lang matindi ang insecurity nito dahil simula't sa pool ay hindi naman malinaw ang commitment niya sa binata? Ipangako mong hintayin mo ako, Jess. Hindi ka naman magtatagal sa Cebu. That I'm not so sure. Pwedeng madali lang at pwede rin namang magtagal. Ang ganda nga nun, may dahilan para marating ko ang Cebu. I've never been there. Nagliwanag ang mga mata ni Eman. Sige, i-sponsoran ko ang plane ticket mo kahit every weekend. Total, in 2 months time, tapos na ang review mo. Mag-i-exam pa ako. After the board exams, bahala na, basta. At nasa Cebu na si Eman. Kahit paano na-miss niya ang presence ng binata. Na-miss niya ang pag-aalala nito, ang pagsasabay nila sa breakfast, sa lunch at minsan-minsang dinner date. Nami-miss niya ang company nito. Nalungkot din siya na tuwing papasok sa umaga ay wala si Eman sa workstation nito. Mas lalo siyang nalungkot ng isang umaga ay datnang isang newly hired accountant na ang nakaupo doon. Ang bagay lang na nakapagbigay ng sigla sa kanya ay yung sitwasyon na hindi niya kailangang mag-worry na matuklasan ni Eman ang pagtakas niya para puntahan sa ospital si Dimitri. Nagkaroon siya ng laya na gawin ang bagay na may kalayaan naman siyang gawin pero inaalala niya ang masasaktang damdamin ng binata. Good news! Salubong ni Evan nang masalubong ito ni Jessica sa hospital hallway. Nang dumalaw siya kay Dimitri right after ng kanyang accountancy board exams. May go-signal na kami kay Dr. Alip. Pwede nang ma-discharge si Eman. Mag-outpatient na lang siya. Talaga? Ang saya naman, sabi niyang tuwang-tuwa. Ang bilis ng recovery ni Dimitri mula dumalaw ka. Ang laki na naitulong mo. For that,
The family is so grateful for you, Jess. Salamat naman. Saka, naagapan din kasi. Sana nga ay magtuloy-tuloy na ito. Sobrang hirap na rin si Dimitri. Ang tagal na niyang nakikipaglaban sa cancer. Yan din na nga ang dinarasal ko gabi-gabi, kuya. Ang tuluyang gumaling si Dimitri. Kuya na rin ang tawag niya kay Ivan. Darating ang parents namin, pero sa bahay ko na sila tutuloy. Ayaw kasi ng matatanda namin na makita si Dimitri sa ospital. Malapit na bang bahay mo? Sinabi ni Ivan ang pangalan ng isang subdivision sa Quezon City. Kung si Dimitri ang masusunod, ayaw niyang sa amin umuwi. Ma-pride kasing utol kong yan. Kasi raw ay sobrang nahihiya na sa misis ko. Pero hindi ako pumayag. Kung siya kasi ang susundin ko, doon siya uuwi sa nirerentahang kondo at kukuha na lang ng makakasama. May point ka naman doon. Paano pag nagkaroon ng emergency, diba? Kaya lang mahirap puntahan ang subdivision ninyo, kuya. Ipasusundo kita. Sabihin mo lang kung kailan ka darating. Isang masaya na kangiting Dimitri ang dinatnan ni Jessica sa silid nito. How's the exam? Pasado, diba? Wika nito na agad sumalubong at humalik sa gilid ng kanyang labi. Mahirap. Ayokong umasa, sabi niya. Aba, kung ako nga na masamang damo ay nagkaroon ng pag-asa, ikaw pa? Mabait ka, anita na hinawakan at pinisil ang baba niya. Hawak kamay na magkatabi silang naupo. Kina Kuya Ivan ka na raw tutuloy? Walang choice. Pinagdesisyonan daw nila yon ng parents namin. Mainam naman yun. Maaalagaan kang mabuti. Magaling na ako. Sure? Just look at me. Hindi pa ba nakita sa physical appearance ko? Diba? Gumagwapo na ako uli. Kailan ka ba hindi naging gwapo? Makikipagbasagan ako ng mukha sa kokontra. Biro niya. Natawa si Dimitri. Pagkatapos ay ninakawan siya na mabilis na halik sa pisngi. In love ka nga sa akin. Kahit pangit na ako, ang tingin mo ay gwapo pa rin. Nagulat pa sila nang bumukas ang pinto at iluwa ang isang nakangiting mukha na agad ding napawi ang ngiti na makitang magkadikit sila at magkahawak ng kamay. Tumayo agad si Dimitri na makita ang kaibigan. Pare, nakakagulat ito. Kailan ka dumating? Bati ni Dimitri. Tiim ang mga bagang ni Eman halatang ilang beses lumunok ng laway. Ngayon lang, dumiretso ako dito para malaman ang kondisyon mo. Okay ka na pala talaga. Anito na sinagiran siya ng tingin. You surprise me. Sabi ulit nito kay Dimitri na tinapik ang balikat. Ikaw lang diba? Itinawag ko na sa'yo 2 days ago. May special doctor kasi ako, si Jess. Ang masiglang sabi ni Dimitri. At total pare, espesyal ka na rin sa buhay ko. Ikaw ang unang ibig kong makaalam na kami na ni Jess. Sinagot na niya ako pare, nadaan sa awa. Para siyang ipinako sa kinauupuan. Hindi siya makatingin kay Eman. Kahit kapwa nila alam na wala naman siyang commitment dito, para pa rin siyang may kasalanan. Ano pare, di mo ba ako babatiin? Iniabot ni Eman ng kamay sa kaibigan. Ang swerte mo pare, congrats. Thanks pare,